Ang kasaysayan ng pagbuo ng King James Version ng Biblia ay nagsimula noong unang bahagi ng ika-17 siglo sa ilalim ng pamumuno ni Haring James I ng Inglaterra. Narito ang detalyadong kasaysayan nito. Matapos maging hari ng Inglaterra noong 1603, si Haring James I ay nagtipon ng isang kumperensya sa Hampton Court noong 1604. Ang pangunahing layunin ng kumperensyang ito ay pag-usapan ang mga issue sa relihiyon sa kaharian. Dito, iminungkahi ni John Reynolds, isang Puritan scholar, ang pangangailangan ng bagong pagsasalin ng Biblia na magiging pamantayan para sa lahat ng mga simbahan. Tinanggap ni Haring James ang mungkahi, at nagbigay ng utos na magsimula ang proyekto. Inatasan niya ang 47 na scholars, na hinati sa 6 na grupo, upang magsalin ng iba't ibang bahagi ng Biblia. Ang mga grupong ito ay nagtrabaho sa 3 lugar, Westminster, Cambridge, at Oxford. Nagbigay si Haring James ng 15 na tuntunin upang sundin ng mga tagasalin. Kabilang dito ang paggamit ng Bishop's Bible bilang pangunahing batayan, ngunit pinahihintulutan ang paggamit ng iba pang mga salin gaya ng Tyndale's Bible at Geneva Bible kung kinakailangan. Ang bawat bahagi ng Biblia ay isinalin ng isang maliit na grupo, at pagkatapos ay nirepaso ng mas malaking grupo. Ang bawat aklat ay dumaan sa maraming pagsasalin at rebisyon upang matiyak ang kawastuhan at kagandahan ng wika. Ang layunin ay hindi lamang ang katumpakan ng teksto, kundi pati na rin ang pagiging maganda nito sa pandinig kapag binabasa ng malakas. Ang proyekto ay natapos noong 1611, 7 taon matapos magsimula. Ang unang edisyon ng King James Version ay inilimbag noong taong iyon. Ang Bibliyang ito ay naging opisyal na bersyon na ginagamit sa mga simbahan ng Inglaterra, at sa kalaunan, ay naging isang mahalagang salin sa buong mundo. Ang KJV ay mabilis na kumalat sa Inglaterra, at iba pang bahagi ng mundo, dahil sa kanyang malinaw, at magandang wika. Ito ay naging pamantayan sa maraming simbahan, at naging isang mahalagang bahagi ng kultura, at literatura ng Ingles. Gayunpaman, ang King James Version ay hindi perpekto, at maraming mga pagkakamali sa pagsasalin, at mga pagbabago ang ginawa mula noong unang paglilimbag nito noong 1611. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito nangyari, at ang kasaysayan ng mga rebisyon. Mga dahilan ng mga pagkakamali. Una ay ang mga tekstual na pagsasalin. Ang mga orihinal na tagasalin ng KJV ay gumagamit ng mga manuskrito na magagamit noong ika-17 siglo, kasama na ang Textus Receptus para sa Bagong Tipan at iba pang mga Hebreong teksto para sa Lumang Tipan. Sa paglipas ng panahon, mas maraming mas matanda at mas maasahang manuskrito ang natuklasan, na nagbigay ng mas malinaw na pananaw sa mga orihinal na teksto. Ikalawa ay dahil sa limitadong kaalaman sa wika. Bagaman ang mga tagasali ng KJV ay mga bihasang iskolar, ang kanilang kaalaman sa sinaunang Hebreo at Griego ay limitado kumpara sa modernong mga iskolar. Ang mga bagong tuklas na panitikan, at mas malalim na pag-aaral ng mga sinaunang wika, ay nagbigay daan sa mas tumpak na pagsasalin. Ikatlo ay mga error sa paglilimbag. Ang unang edisyon ng KJV ay nagkaroon ng mga error sa paglilimbag, na humantong sa mga hindi sinasadyang pagkakamali. Halimbawa, ang Wick Bible, noong 1631 ay nagkaroon ng pagkakamali kung saan nakalimutan ang salitang not sa utos na thou shalt not commit adultery, na naging thou shalt commit adultery. Mga rebisyon ng KJV. Mga maagang rebisyon, ilang taon matapos ang unang paglilimbag, ang KJV ay sumailalim sa mga rebisyon upang itama ang mga mali sa pagprint at pagsasalin. Ang mga pangunahing rebisyon noong 1629 at 1638 ay ginawa sa Cambridge upang ayusin ang mga ganitong pagkakamali. Mga susunod na rebisyon, noong ika-18 at ika-19 na siglo, higit pang mga rebisyon ang ginawa. Ang pinakakilala ay ang 1769 Oxford Edition, na binago ni Benjamin Blayney, na nagkaroon ng malawakang mga pagbabago sa spelling, grammar, at punctuation upang gawing mas naayon sa kontemporaryong Ingles. Mas modernong rebisyon, ang Revised Version noong 1885 at ang American Standard Version noong 1901 ay mga pagtatangkang gawing mas tumpak ang KJV sa pamamagitan ng paggamit ng mas bagong mga manuskrito. Ang New King James Version, NKJV, noong 1982 ay isang mas modernong rebisyon na layuning mapanatili ang estilong wika ng KJV, ngunit ginagamit ang mas bagong tekstual na ebidensya. Epekto ng mga rebisyon.
Ang mga rebisyong ito ay naglalayong mapanatili ang integridad ng KJV, habang ina-update ang teksto upang masasalamin ang mga bagong tuklas sa tekstual na kritisismo at lingguistika. Bagaman marami ang nananatiling tapat sa orihinal na KJV, ang mga bagong bersyon ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagkaunawa at mas tumpak na interpretasyon ng mga banal na kasulatan.